Again, mayong buntag sa tanan. Ito naman na i-share namin is yung experience ng 89th IB dito sa Davao. Yung 89th IB na create siya 8 years ago, and ang first headquarters niya sa Santo Tomas. Nung kapanahunan na yon, alam naman natin yung Santo Tomas nasa paanan yan ng Pakibato at ng Talaingod. Pero itong mga exploits ng 89 na ito yung mga kapanahunan ni Sir Cayman, ni Colonel Trasmontero, nila Colonel Gafood, and yung sinundan ko, si Colonel Tabas. Ito talaga yung kapanahunan nila na medyo matindi yung threat na kinoconfront ng 89th IB at saka 10th ID in general. Dito natin makikita na kung paano yung step by step na approach ng 10th ID. Alam nyo naman na yung tinatamasa na generally improved unsafe security condition dito sa 10th ID ay hindi naman natin nakuha in the spur of the moment. Ito ay effort ng ilang taon. And malaking bagay nga sa effort na ito, yung CSP, yung Community Support Program o PDOP dati dito sa 10th ID. Hindi ito lahat combat operations. Combat operation is just part of the greater yung approach ng 10th ID. Napunta ako ng 10th ID pala noong 2019. Kapanahonan ni General Faustino until 2020. Pero nasa staff ako ng headquarters 10th ID. At naririnig ko, nakikita ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng mga battalions, especially 89th IB. Dahil dito nga sa Pakibato, alam naman natin yung Pakibato dati at saka yung Talaingod. So ito yung mga areas na masabi natin na pag na-clear mo, ay maaring na-clear mo na yung buong Southern Mindanao dito sa SMRC. Kasi dito talaga nag-thrive, dito talaga namuhay ng napakahabang panahon yung mga kalaban natin before. So ang nabutan ko is, in fact, wala na nga kaming encounters simula nung naupo ako. Ang ginawa ko na lang is to sustain, continue, kung ano yung mga nagawang effort ng natin, ng mga sinundan natin. Doon nung mga time nila, marami pang mga units, mga Pulambagani Command, yung mga ilang prente pa na kinoconfront. At ang joke nga dati is, ang tanong nila is kung kailan daw mas mauna pang ma-dissolve yung 10th ID kaysa ma-dissolve o ma-clear yung mga guerrilla front dito nag-operate sa area. But again, napatunayan ng mga nauna sa atin, mga commanders dati at saka yung mga tropa na nauna sa atin dito na kaya nila at kaya natin na tapusin yung kalaban. So ang challenge sa amin, which is para sa akin ay napakabigat. Kasi halos na-clear mo na, ang challenge sa'yo is paano mo i-sustain. And remember, dito sa sustainment, wala pa tayong ganong established na template kung paano mo i-implement yan, paano mo i-effect yan, and halos lahat dito, puro nasa early stage tayo ng yung trial and error pa rin. Pero more or less, yung hitting percentage naman natin ay napakataas. Balikan ko lang pala yung sa clearing ng mga guerrilla front at saka mga threat groups na kinoconfront natin ng 89th IB. Masabi natin na naubos talaga lahat. As in, zero yung natira dito sa PSR natin ng minomonitor natin sa kalaban. Walang natira ni isang armed group sa area ng Pakibato at maging sa Talaingod. Kaya ngayon yung mga lugar na dating di napupuntahan ay kaya nyo nang puntahan na mag-isa. And with that, after natin maklear yan,
after na-clear ng mga nauna sa atin dito, nakita natin kung ano yung improvement ng Pakibato at Talaingod. Napakaraming kalsada nagsulputan ngayon sa area. Never na imagine ng mga tao dyan, especially yung mga tribo na nakatira dyan, na aabot yung panahon na makakita sila ng semento sa labas ng bahay nila. Ngayon, makita nyo, ikutan nyo yung buong area na yan. May kalsada lahat dyan, tatawid ng Bukidnon hanggang Talaingod. Yun yung epekto ng effort ng 89th IB at ng iba pang mga battalions na dumaan sa area na yan. Going back dito sa ibinilin na mission sa amin, yung sustainment, ito yung napakahirap kasi nga, na-clear na. Ngayon kung babalik, kami yung sisihin. Parang binilin sa'yo yung trabaho mo na titingnan mo kung paano mo implement yan. Pero, pinag-aralan ko yung campaign na binaba ng division at ng brigade namin. Kung babasahin mo, hindi ka maliligaw. Doon sa mismong campaign, makikita mo na yung solusyon. Basahin mo yun, hindi ka maliligaw. Ang dalawang masasabi ko na guide namin, ito yung sinasabing culture of security. Malaking bagay itong culture of security na ina-advocate ng brigade namin, ng division, at saka yung pangalawa, yung massive awareness campaign. Kasi nga, ito yung dalawa na weapon natin para masustain yung effort and ma-prevent yung resurgence ng kalaban dito. Itong mga tropa natin, even sa mga bagong report ng mga tenyente at saka itong mga private, well-versed ito pagdating sa culture of security and massive awareness campaign. Pero hindi tayo tumitigil diyan. Ito yung kagandahan ng campaign ng division at ng brigade. Hindi tayo tumitigil sa education lang pagdating sa tropa at officers para sa culture of security and massive awareness campaign. Ang mission namin, yung alam namin, dapat maging alam din o maging knowledge na rin ng mga constituents natin sa area. So, yun yung maging test natin. Kaya nga, sa level ng brigade, nagkakaroon tayo ng mga simulation. May mga nagpapanggap dyan ng mga NGO o NPA, papasok sa community. Chine-check namin kung anong reaksyon ng community. Dito matitest yung culture of security na pinopropagate natin, ina-advocate natin sa buong AOR natin. In fact, sa lahat ng munisipyo dito sa nasasakupan namin, ina-advocate namin na magkaroon ng resolution, yung Sangguniang Bayan o kaya executive order from the municipal mayor para dito sa culture of security. So, uniform yan. Lahat ng mga munisipyo sa area na pinagdaanan ng 89 at currently inuupuan ng 89, meron tayong culture of security na municipal resolution. Ito yung guide nila. Ito yung parang libro nila ng community, ng mga barangay functionaries, and even yung mga ordinaryong tao sa community. Ito yung guide nila kung anong reaksyon nila, kung mga may pumapasok sa area, alam nila kung anong unang tanungin nila. Nagpaalam ba sila sa munisipyo o nagpaalam sa barangay? So, mga basic na knowledge na minsan napapabayaan. So, pangalawa, pagdating sa massive awareness campaign, ito yung may pagmamalaki ko rin na even ako, nung tenyente, hindi ko rin nagawa ito. Siguro may nakausap man ako pulong-pulong, pero hanggang sa barangay hall lang. Pag nag-ooperate kami, papasok sa barangay, mag-CMO ka ng konti, pulong-pulong. Pero itong mga tenyente natin ngayon, mga bagong graduate, mga bagong report, mamangha ka. Kasi kaya nila makipag-usap sa mga university, mga colleges dito sa area natin. Sinasama na rin natin yung mga high school. Meron tayong massive awareness campaign dyan na kasi alam naman natin na sa resurgence ng kalaban, yung youth sector is one of the primary target ng grupo. Maliban dito sa mga farmers, sa mga far-flung areas, ito yung isa sa pinaka-target talaga nila na gusto nilang balikan, yung youth sector natin. So, ang ginawa natin,
gusto nating i-insulate itong grupo na ito, itong youth sector. So, paano natin sila i-insulate? Nagkakaroon tayo ng massive awareness campaign. Nilatag natin sa kanila kung ano yung mukha ng kalaban, ano yung mga deceptive approach ng kalaban, and paano natin i-handle yung situation. So, hindi lang yan, ino-incorporate din natin yung awareness sa youth natin, especially pagdating dito sa problema natin sa territorial waters natin, itong West Philippine Sea. Alam nga natin na base nga sa mga survey, ilan lang sa atin ang may alam pagdating dito sa issue ng West Philippine Sea. So, ginagawa natin ito para makatulong din sa national government para may latag, may aware yung tao regarding sa mga issues na ito, and mahubaran yung effort ng mga potential adversaries natin dito sa effort nila sa United Front Works nila. Alam naman natin na halos lahat ng sektor pinapasukan nila sa United Front Works nila. Hindi lang yung business. Itong school talaga. May mga institute silang tinatayo dyan, partnership, para impluensyahan nila yung utak ng mga kabataan natin na sa interest nila. And pangalawa, para alam din natin na kung sino yung mga foreigner from mga adversaries natin na may mga interest, especially sa mga lupa, na gumagamit ng mga dubious na mga pangalan o mga dami. Kasi alam naman natin na napaka-productive ng lupa dito sa Bukidnon, and gusto nilang pasukan ito para hawakan ngayong economy natin. So, in that way, nakakatulong tayo hindi lang sa sustainment against insurgency, but also awareness pagdating sa territorial defense operation natin. Dito naman sa sustainment natin, ang gusto ko lang i-emphasize na medyo napaganda ng 89th IB is dahil nga cleared na, ang ginagawa natin ngayon is paano mo i-sustain yung situation, and at the same time, paano mo matulungan sa transition from the armed group, itong mga FRs natin, to the communities kung saan sila titira. Kasi madalas, ang nangyayari, after mag-surrender, nagkalimutan na. So ngayon, ang problema sa FRs, naniningil, tumatakbo kung saan-saan. And ito yung may pagmamalaki ng 89th IB. Tayo ay merong napakaraming FRs na natulungan para mag-avail ng programs na nakalatag ng ating gobyerno. Itong sa ECLIP. Actually, napakaraming programa ang gobyerno. It is just a matter of paano natin itap itong mga services na ito. Ang naging problema kasi kadalasan, may mga handling units na after mag-surrender, hindi mo na ina-apply sa ECLIP kasi nga ginagamit pa sa operations. So hanggang sa nagkapalitan na ng mga commanders, napabayaan. But in 89, ito yung template natin. In fact, dito sa loob ng batalyon, marami kaming mga nakakustody na FRs while waiting sa mabigyan sila ng safe conduct pass. In-applyan natin ng amnesty yung mga may kaso. And the good thing there is, itong mga FRs na ito, dahil nakikita nila na inalagaan sila, nakikita nila na ginaguide sila kung paano ma-avail yung government services para sa kanila. Sila mismo, ngayon yung mga nagtuturo na mga kasamahan nila na hindi pa nagbaba. At mga kasamahan nila na mga laylo pa lang. Kaya nga kung makikita natin, last January, nakapagpa-surrender tayo ng 87 na FRs. And lahat ito, nakatanggap ng mga kulang tulong galing sa different agencies natin. Ang ginawa naman natin, kasi nga alam naman natin limited yung pera ng LGU. Kaya nag-source out tayo kung sino yung mga politicians na may mga programs na available na pwedeng magamit. Kasi hindi naman pwedeng pababain mo yan. Wala ka man lang ibigay. Remember, hindi yan makahanap agad ng trabaho pagkababa nila. Ang problema nila is paano itawid yung pamilya na makakain sila until such time na makapagtrabaho. So, anong pinag-usapan natin dito? Pera. Paano mo siya mabigyan ng immediate assistance nung pag-surrender niya agad. So, ang naging challenge sa amin na ngayon ay template na namin is
nagtatap kami kung sino yung mga congressman o politicians na may program available para makapagbigay. Alam naman natin na napakaraming AX, AKAP, kung ano-anong ayuda. So, nilapit namin and pinaintindi namin na ito yung mga legitimate na beneficiaries kasi walang-wala talaga. And they are from the armed group and mga geographically isolated and disadvantageous areas na karapat-dapat makinabang. So, somehow, nakatulong din sa kanila para maipakita na legitimate nga talaga yung beneficiaries sa program na meron sila. And, isang kagandahan naman ito, after namin magpa-surrender ng 87, ang hindi namin ina-expect, akala namin last na yun na magpa-surrender. Yun pala, marami pa rin palang kakilala itong mga 87 na hindi pa nagsusurrender. Kaya nga, anong nangyari doon, after namin sila mag-surrender ng 87, nagkaroon kami ng FR Summit na naman, 4 days. Nagipag-partner kami sa Task Force Balik Loob, bumaba si Josec De Leon. Nabigyan na naman sila ng additional 10,000 galing DSWD. And dinala yung mga different line agencies sa San Fernando para kumustahin sila and iparating sa kanila kung ano yung government services na nakalatag para sa kanila na nagbalik loob. And ito yun ngayon ulit ang naging mitya kung paano nabuo na naman ulit itong 189 na nag-surrender noong August 8. Puro ano ito, yung mga tinuro ng mga nag-surrender last January. Sila yung nagturo nito. Nakatanggap sila with the help ni Senator Subiri. Binigyan sila ng cash assistance ng pagbaba immediately. Then after 2 weeks, yung city government ng Valencia, nagbigay na tag 10,000 sa mga FRs galing sa kanila. And yung province naman, nagbigay ng 15,000 na kada isa na FR. At hindi lang yan. Hindi pa dyan natin pinag-uusapan yung galing sa ICLIP mismo na 15,000 and another 50,000 para sa livelihood. So, sa mga tweet, meron talaga yung program. It's just a matter of paano natin i-avail itong services na ito. Kasi minsan, may mga units na hindi alam yung mga program na ito o yung iba naman, alam yung program na ito and yet, hindi nila ina-apply kasi nga, very taxing yung documentation pagdating sa application. At ako, very thankful ako dahil meron akong staff na mga snappy, masisipag, alam yung trabaho nila. And by the way, gusto ko lang kayong bigyan ng background. Yung 89th IB pala is pang 8 taon pa lang namin this month. And normally, sa mga nakikita natin sa mga bagong activate na mga units, napakahirap mag-mature, napakatagal mag-mature, and napakatagal mag-establish ng identity ng isang bagong create na unit. Normally, nag-aaway yan, nagka-clash yan, yung mga personality ng mga core dyan na nanggagaling sa iba't ibang unit. Minsan, yung iba dyan, mga patapon. Ang 89th IB ay hindi ito composition ng mga patapon ng mga officers at tropa. Pag-create pa lang, nagsimula sa maayos ang 89th IB. Ay yung creation ng 89th IB, hindi ito nanggaling sa mga patapon. Ang 89th IB ay nanggaling yung core niya sa different battalions. Pero base sa task organization, bunot-bunot. Hindi yung ituturo lang, ikaw na, hindi. Nagbunot-bunot to kung anong platoon kukunin, anong kumpanya, anong squad. So, ganon ang naging simula ng 89th IB plus yung bagong graduate ng CS galing sa 2ID at saka 10th ID. Kaya kung makikita natin, wala tayong makikitang mga latak dito sa 89th IB. May pagmayayabang namin yan. Kahit nung mga kapanahunan ng mga naunang commanders dito, yun din yung pinagmamalaki nila. Ang 89th IB, kahit bago lang ito, hindi ito composed ng mga latak. And kaaga-aga na-establish niya yung identity niya. So, yun lang siguro sa 89th IB. And siguro, may share ko na rin na kami din yung batalyon na lahat ng pinuntahan namin, may declare namin na insurgency free. Maliban na lang sa current area namin na meron pa kaming 2 for declaration na insurgency free. Itong Valencia, which will be declared on October, and Quezon, hopefully by November. So, ganon po ang 89th IB. Sa tulong na rin ng mga naunang commanders at mga naunang officers and tropa dito sa 89th IB. Dito itong insurgency free na term. Kasi galing ako ng Sulu, galing ka rin doon. Yes, sir.
Abu Sayyaf free. Ang insurgency free kasi parang for the longest time, ilang generation yung lumaban. And parang, para i-declare mo kasi na insurgency free yung isang area, you're honoring, of course, yung sacrifices ng ating mga sundalo, and even yung civilians na nagbuwis ng buhay. Pero parang ang ano kasi siya para i-declare mo siya na insurgency free, lalo na yung quota ni Parago, di ba? Yes, sir. Sige, ano ba ibig sabihin ng insurgency free? Yes, sir. Ang magandang tanong niyan, sir, kasi alala ko, even sa time ni GMA, may declare na tayo na insurgency free province, yung Cebu, and yet, alam naman natin na may NPA pa. The difference before and ngayon is yung parameters na sinet natin, sir. Kasi dati, kahit hindi mo na zero yung PSR, sir, yung periodic status report natin, when it comes sa personnel at saka firearms ng kalaban, pag maibaba mo lang siya sa insignificant level back then, pwede mo nang i-declare as insurgency free. So, kaya mong laruin sa report, sa tingin ko, sir, pero hindi mo na sila masisi kasi yun yung parameters. Pasado ka na. Pero ngayon, ang parameters natin nagbago. Hindi lang sa i-zero mo siya, meron ka pang i-satisfy na at least 6 months na wala tayong NPA-initiated violent incident. Yung pala yun. So, yun si ano niya. Yes, sir. Yun yung parameters natin ngayon. And, ano to, sir? Zero talaga sa PSR. As in zero yung natira sa PSR, sa area ng 10th IB, hindi lang sa 89th IB. And, kasi ang PSR, yan yung OB-list. Yes, sir. OB-list, sir. Yung sa mga order of battle. Sir. Ngayon, sir, periodic status report na natin, sir. Wala talagang natira, sir. All accounted yung lahat ng kalaban, sir. Merong mga nagsusurrender na iilan, pero galing sa mga katabing ano, sir. Hindi na talaga naka-task allocate ng mga target sa amin, sir. So, tumutulong na kami sa katabi namin. Tapos minsan, yung iba naman dito na naglalaylo na walang formal surrender, hinahanap din namin yung sir. Kasi ito yung vulnerable na pwedeng balikan, mag-reconnect. Ang kagandahan kasi pag i-approach mo yung sir, nag-surrender siya, i-spouse mo siya, ipakita mo yung mukha niya, hindi na yun siya itatap ng mga yung gustong mag-recruit ulit kasi sunog na. So kailangan mo talagang isunog, sir. Kaya nga, hindi kami tumitigil hanggat hindi namin na-account yung mga matagal ng laylo. Kasi kahit laylo siya, pwede siyang balikan, sir. So dapat hanapin mo talaga siya and ipa-avail mo siya sa program. Kailangan mo siyang pasurrenderin para maka-avail sa program. Ako, sir, I'm very confident na itong insurgency free natin ngayon ay may pinaghuhugutan talaga to. Pumasa sa validation, pumasa sa parameters na zero violent incident for the past 6 months. Hindi nga lang 6 months, sir. 1 year mahigit na dito sa area namin. Yan ang laki-laki na area mo. Yes, sir. Yun yung sir. Dati kasi, sir, pag sa tingin mo mga isang squad na lang matira sa isang front, downgrade mo to secom. Tapos, pag mga hindi naabot ng isang squad, pwede nang i-dissolve yan. Ngayon kasi iba na yung parameters, sir. Zero talaga, sir. Wala talagang makita. Kaya yun yung pagmamalaki ng 10th ID, sir, na yung SMRC, as in zero natira sa PSR, sir. Hindi lang sa 89th IB. Kasi ang SMRC, Southern Mindanao Regional Committee, sir. Sige nga, counting background. Yes, sir. 2-minute background, ano yung SMRC na yan? Ito yung pinakamalakas na regional guerrilla front sa buong nationwide. Sabi nga nila dati, sa buong strength ng CPP, almost 40% nasa SMRC. Pero look at what is SMRC na. Wala na. History na lang siya. Zero natira sa PSR, sir. All accounted, lahat ng personnel, sir. Yun yung kagandahan na nagawa ng 10th ID, sir. As in, Zero, sir. Ang last na nakuha, yung sa Agusan, sir. Yung sina Nikki. Yung sa Jaguar na remnant, sir, ng SMRC. Nung nakuha lahat yun, sir, dineclare na sir. As in zero, sir. Walang natira. And yun sa inyo kasi ngayon, na zero nyo, pero ang hardest job nyo talaga, Sustainment, sir. Sustainment. Yes, Sige sir. nga. Why do local agencies and local governments, ano yung motivation na nila to help you? Help us. Unang-una, sir, alam naman nila kung ano yung effect pag nandyan yung armed group. In terms sa losses sa business, kasi ang dami yung bibigyan. In terms sa
sa paano ka mag-invite ng investor sa area mo. Malaking effect, sir. Ang pinakaunang munisipyo na nag-declare ng insurgency free sa Bukidnon, sir, ay San Fernando. Look at San Fernando now after declaration. May land bank na, may university na. And ang land bank, sir, wala siya sa highway. Hindi sa mismong sentro ng San Fernando. Nasa likod pa, sir, looban. Bira ka makikita ng ganung bangko, sir, na lalabas ka sa sentro. Normally, yung bangko, nasa sentro ka talaga. Halos nakadikit ka sa mga, sa munisipyo. Pero yun, nahiwalay, sir. Ganon sila ka-confident, sir, na ganon yung effect ng insurgency free, sir. At saka ang San Fernando is San Fernando. Oo, San Fernando yan, sir. Marami na ambush dyan. Yes, sir. Tabi ng Talahingod, sir. So, ang laki ng kaibahan talaga, sir, ng pag-insurgency free yung isang area. Tsaka pangalawa, pag politiko ka, sir, nagagawa mo yung gusto mo para sa, siguro ikagaganda ng bayan. Unlike before, meron kang gustong gawin, pero dahil nga may pressure yung NPA na, halimbawa, wag ka dyan, mayor, wag ka ito. So kahit gusto mong gawin yon, hindi mo magagawa. Ngayon, nagagawa ka. At wala ka ng dahilan ngayon sa tao na hindi mo magawa kasi wala nang nangaharas sa'yo, wala nang nanghihingi sa'yo. Mas mabilis yung accountability sa ngayon din, sir. Pero dapat maging watchful din talaga yung tao na hindi na magdahilan yung LGU na hindi niya magawa ito. Kasi otherwise, yung ginagastos niya doon sa NPA dati, baka hindi rin magagamit sa intended sa tao. Which is kasi since Hukbalahap times, yung mga namamangka sa dalawang ilog, yun yung nagpapatagal bakit matapos ang insurgency. Tapos, ang ginagawa lang namin, sir, we're trying to influence, sir, and create an environment na hindi, kasi ang amin kasi, sir, inaaral namin, ano bang dahilan minsan na bakit nag-alsa itong mga ganito, yung mga taga-community na ito. Yun yung iniwasan natin na maulit. Alam naman natin na sinakyan lang din yun ng kalaban, sir. Pero yun nga, isa pa rin yun sa dahilan. So, huwag nating hayaan na babalik pa sa ganun. Ano yun? Abuso. Yung exploitation sa lupa, sir. At saka yung services. Pagdating sa services, andyan na, may kalsada. Parati na yung mga caravan na, sir ba? Yung one-stop shop na mobile. So, nag-iikot yan lahat ng community, sir. Kaya nga, sir, ang isang effort namin dito, pagdating na naman sa lupa, kasi yan yung vulnerability dito, sir. Dahil productive ang lupa, maraming tao na IPs, so prone sila sa sir, abuse. Kaya dapat maalagaan mo rin talaga na hindi siya ma-exploit ng mga kapitalista. Yung pala yung mga initiatives mo na... Yes, sir. Kaya, sir, nung pagdating ko dito, ang unang training ko sa lahat ng officers dito, pati mga operator namin sa, sir, naka-immerse sa community, sir, nagpa-lecture ako ng DNR, DAR, at saka NCIP. 2 weeks yan, sir. Yun lang yung focus ko, sir, yung tatlo. Maintindihan lang nila kung ano yung, sir, sa tawag nito, yung pagbigay ng lupa, yung sa titling, DAR, yung sa CLOA, o hanggang saan yung ng CLOA, coverage niya, at saka yung sa mga kadti-kadti, sir. Kasi pag hindi alam ng tropa to, para kang tanga ngayon sa, sir, pag pumasok ka sa community. Kasi ikaw yung nagbi-bridge ng issue ng, sir, ng mga nag-aaway doon. Kaya dapat armed ka doon. Kung dati sa Sulu, sir, ang armed kami ng doon, cultural sensitivity. Dito naman, dapat armed ka pagdating sa issue ng lupa kasi yun yung number 1 na problema dito, sir. Kasi puro daming IPs dito, sir. Na tapos maraming mga malaking company na pumapasok. Armed with information ka na sa totoo lang naman, nandyan naman siya na nag-exist na for tagal-tagal na. Pero kailangan mo kasing pasukan, sir. Kasi alam naman natin, may mga politicians din minsan na may interest din sa lupa nila. O maluwang din yung taniman niya, na kiniklaim din yun ng IP. Meron din naman kasing IP na claim lang ng claim. So dapat maintindihan mo rin talaga yung buong istorya, sir. Kung hanggang saan yung limite, ang nito, yung saklaw nito, para alam mo paano makipag-usap sa kanila, sir. And tama yung pinagsasabi mo doon na kasi ikaw lang yung nag-instigate. Mali-mali pala yun. Mahirap nang bawiin yun. Tama. 20 years ang class mo this year. Yes, sir. And naabutan kita as kadete, ang icon natin. Yes, sir. Hindi lang nyo, namit natin
si Sir Art, General Ortiz, Medal of Valor. And talking to you now, yung energy mo Yes, as sir. a leader, as a commander, everything, ganun na ganun ba? Sige nga, your message, of course, kay Idol, Yes, sir. kay General Ortiz, and to the youth. Yes, to the sir. youth. Unang-una, gusto ko magpasalamat kay General Ortiz, sir. Para sa kaalaman ng lahat, siya yung bumuhay sa amin sa kadete. Kung di dahil sa kanya, hindi kami makagraduate. Lahat kami na mag-roommate. And sa awa ng Diyos, buhay pa kaming lahat ngayon at nasa service pa. Sir, ito kasi si Sir Ortiz, siya yung parang pangalawang tatay namin. Kung may tatay kami, pagdating sa service, ito yung takbuhan namin since our graduation. Lahat kami na mamimista. Pag may problema, ito yung takbuhan namin. And hindi lang namin siya tinatakbuhan dahil gusto namin, but tinatakbuhan namin siya kasi alam namin, meron siyang ini-impart sa amin na alam naman natin yung kwento niya, valor siya. And yung pagiging valor niya, hindi pumasok sa ulo niya, hindi niya pinagmamayabang. Nayaan niya yung iba magkwento ng exploits niya. So, isa yun sa mga nakikita namin kay Sir na yung humbleness niya, humility niya, and yung desire niya, passion to serve. Yun talaga. Kasi every time nga may problema na nangyari sa paligid natin, parating na maloob sa amin to, kumusta kayo? Kumusta kayo? O, trabaho lang. Ganun parati yung linya ni Sir sa amin, sa aming magmimista. And somehow, nakakapaluwag ng kalooban na alam naman natin na marami rin tayong problema sa mga areas o unit na napuntahan natin. Pero sabi ko nga, it's all in the mind. Paano mo i-handle yun? Yung contentment, yung happiness, relative parati yan. Depende kung kung sinong reference mo. So, it's all mind conditioning and na nagagawa namin to dahil nga sa mga aral na rin ni Sir Ortiz. Way back nung yearling pa lang kami. Tumatak sa utak namin noon dahil na rin sa hirap ng dinaanan namin para makagraduate and malusutan yung mga kaso namin before. So this is our way of pasalamat kay Sir na magserbisyo ng maayos and live with yung tinuro sa atin. Especially yung integrity na baon-baon natin kahit saan tayo sa service. And sa ating kabataan naman, kahit anong trabaho nyo o anong status nyo sa buhay, just live with integrity. At yung passion to serve, dapat hindi mawala sa atin yun. Yun yung magdadala sa atin and yun yung magpupropel sa atin kung saan man natin anong gusto nating marating sa buhay. Hindi tayo mapapariwara. Pag bitbit natin yan. Integrity at yung passion to serve. Thank you, Tony. Yes, sir.